Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming masaya natin iwanan malanding ng panunubos na kapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin sapagkat si Kristo darating. Purihin ang Panginoon na sa atin ay ihahayag ang dulot niyang kaligtasan sa sanlibutan. Masaya natin ipaghandang ang pagdating ng manunubos tagapagligtas namin. Tuwiring malandas, mga alitan ay tapusin Sapagkat si Kristo darating. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magalak tayo, sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa ngayon. Kaya't itong linggong ito'y tinatawag na Gaudete at ang kulay rosas ay nagpapaalala sa atin na sa ating paglalakbay sa panahon ng Adbyento, ang kagalakan ay taglay natin sa ating mga puso sapagkat hindi tayo naghihintay sa wala, alam nating totoo ang kanyang pangako. Si Kristo'y darating at ang Pasko ay darating. Kaya naman sa pasimula ng ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang mga pagkakataong tayo nawala ng pag-asa at tayo'y nalayo sa Diyos dahil sa mga nagawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ngayon ay sisindihan ng ikatlong kandila ng Adbyento.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan. Sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal, pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, maririnig ang himig ng kagalakan sa sulat ni Propeta Sophonias. Ang araw ng Panginoon ay isang masayang pagpipista sa Jerusalem. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig. At siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Ulitin po nating lahat. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Umawit kayo ng papuri poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipinahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Sa ikalawang pagbasa, matutunghayan ang kagalakan ni San Pablo sa pagsulat niya ng liham sa mga taga-Filipos. Nais niya ang kagalakang ito ay manatili sa kanila hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat.
at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, pinahahayag ang pananabik ng mga tao sa pagdating ng Mesiyas na higit nilang maipadarama sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Magsitayo po ang lahat, tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain, tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at tinanong nila sa kanya, Guro, ano po ang dapat naming gawin? Sumagot siya, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami, ano naman ang dapat naming gawin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o pagpaparatang ng di totoo. Masyahan kayo sa inyong sahod. Nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami, si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo po ang lahat. Paano kung sabihin ko sa inyo na sa ilalim ng upuan ninyo ay may mga premyo akong inilagay? Joke lang, wala. Pero ngayon kasi, di ba, uso yung mga raffle, uso yung mga Christmas party. At alam ninyo, tanggapin natin yung totoo, hindi lahat ng uma-attend ng Christmas party umuuwi ng masaya. Tama o mali? Hindi masaya yung mga tao na ang ganda nung ipinrepair na exchange gift, ang naiuwi lang ay mug, towel at frame. Hindi masaya yung mga tao na nagtrabaho, ibinigay ang buong sarili sa kumpanya buong taon, tapos ang nabunot lang sa raffle ay tabo. Sino ang umuuwing masaya? Tanong nyo sa akin, sino? Yung mga nanalo na hindi nila ine-expect. Tama o mali? Kasi yung mga nanalo, pero in-expect nilang mananalo sila, medyo kalahati lang yung kasiyahan nun eh. Pero yung tao na walang ginawa sa Christmas party, kundi kumain lang, makipagdaldalan at makipag-inuman, tapos nabunot pa sa raffle, yung hindi iniintindi yung raffle, narinig lang niya yung pangalan niya, yun yung totoong uuwing masaya. Bakit? Ito yung taong malaya sa kahit na anong expectation, malaya sa kahit na anong pressure, malaya sa anumang paghahangad para sa kanyang sarili.
Mga kapatid, kung meron man pong dahilan ng kagalakan, ito'y kalayaan. Freedom is the source of true joy. Ang mga taong alipin ay hindi masaya sapagkat hindi natural sa tao ang maging alipin. Kaya sa unang pagbasang narinig natin ngayon, yung mga Israelita ay matagal na naging alipin sa mga dayuhan. Kaya ano ang sabi ni Propeta Sophonias? Magalak kayo sapagkat kayo ay magiging malaya na mula sa mga umapi sa inyo. At itong pangako ng darating na tagapagligtas, palalayain niya ang mga bihag, ang mga may sakit ay makakalaya mula sa kanilang mga karamdaman. Kalayaan ang susi sa tunay na kaligayahan. At itong kalayaan na ito, ipinapahayag sa atin ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos na mararanasan natin kapag tayo ay naging magandang loob sa iba. Ang taong malaya, hindi masama ang ugali, mabuting loob sa ibang tao. Bakit? Kasi ang taong malaya, hindi niya hinahangad na may magdusang ibang tao para lang maging masaya siya. Kaya maganda yung ugali niya kasi naniniwala siya na hindi niya dapat bihagin ang ibang tao sa kanyang masamang mga intensyon at sa kanyang masamang ugali. Hinahayaan niyang mamuhay ng payapa ang iba. Bakit? Kasi payapa din yung kalooban niya. Yung mga taong mapanakit ng ibang tao, halimbawa na, yung mga taong kapag, halimbawa na, pagka-exchange gift, no? Yung mga taong dinadaya pa yung pagbibigay, yung pagiging sakim nila, na ibibigay lang nila kung ano yung convenient at hindi kung ano yung hinihingi mula sa kanila, nandadaya sila, sila din yung mga taong sa totoo lang, sila din yung mga taong malungkot kapag nakakuha ng kagaya ng ibinigay nila. Bakit? Yung pagiging sakim, gawin mo yan sa iba, ikaw din, masasaktan ka din kapag ginawa din sa'yo yan. Pero yung mga taong generous, yung mga taong malaya sa kanilang kalooban yung pagbibigay, ginawa nila yon dahil gusto nila na mapasaya yung ibang tao. May bumalik man sa kanila, salamat. Kung wala, okay lang. Dahil alam niya, hindi kawalan sa kanya yung nagbigay siya. Yan yung mga taong totoong masaya. Kaya ano ang sabi ni Apostol San Pablo? Magalak kayo. Bakit? Hindi dahil sa mga bagay na meron kayo, magalak kayo sapagkat kasama ninyo ang Panginoon. Yan din ang sinasabi ni Propeta Sophonias. Rejoice in the Lord. Magalak kayo sa Panginoon, sapagkat ang totoong kaligayahan ay nagmumula lamang kay Kristo. Kaya nga siya tinatawag na Mesaya. Hindi siya malungkot, Mesaya. Joke lang. Sa mga hindi nakagets, paki-search na lang po sa Google. Ha? Ang ating tagapagligtas, ang siyang tunay na dahilan ng ating kagalakan, even if we don't have anything that we want, even if we don't get anything that we expect, we are assured by the fact that Jesus is with us, and that is enough reason for us to rejoice. Do I hear an amen? Hindi ka man manalo sa raffle, hindi ka man manalo sa parlor games, hindi man ikaw ang pinakamayaman, hindi man ikaw ang nakapag-uwi ng TV o ng ref, tandaan mo, kapag ikaw ay hindi sakim, kapag ikaw ay walang masyadong expectation, hindi ka uuwing malungkot. Kasi nga, wala kang expectation. Ano ang tawag ng ano ang tawag ni San Ignacio doon? Holy indifference. Pakiulit nga po. Ano po yung holy indifference? Ang holy indifference ay iba doon sa walang pakialam lang. Indifference ay wala kang pakialam. Masamang ugali yon, yung wala kang pakiramdam, kahit masaktan yung ibang tao, wala kang pakialam. That's indifference. Hindi yun yung tinutukoy ko. Ang holy indifference ay ito. Ano man ang dumating sa buhay mo, ipagpapasalamat mo sa Diyos. Halimbawa, nag-asawa ka,
Bukas ang kaloob, gusto mong magkaanak. Pero bukas sa kalooban mo na kung hindi man ibigay sa'yo ng Panginoon yung anak, okay ka pa rin. Kasi hindi doon nakadepende lang yung kasiyahan mo sa pagkakaroon ng anak. Saan nakadepende yung kasiyahan mo? Sa pagtitiwala mo na may mas magandang plano ang Diyos sa iyo. That is holy indifference. Yung buong puso mong pagbibigay ng tiwala mo sa Panginoon, yan ang magbibigay sa iyo ng tunay na kasiyahan. Kasi alam mo, na kahit may gusto ka, pag hindi binigay sa iyo yon, may ibibigay sa iyo ang Diyos na mas maganda kaysa doon sa ine-expect mo. Nakikinig po kayo sa akin? So yung taong masaya ay isang taong malaya sa expectation. Kapag malaya ka din sa expectation sa sarili mo, wala ding masyadong pressure sa sarili mo eh. Bakit ba sinasabi ni San Juan sa mga nagtanong sa kanya, ano po ang dapat naming gawin? Ano bang tinutukoy dito ni San Juan o nung mga tao? Ano ang dapat naming gawin para magkaroon kami ng bagong buhay? Ano yung dapat naming gawin para maging malaya kami sa kasalanan? Kasi ang umaalipin sa tao, sa totoo lang, kasalanan. Yung pag-aasam natin na angkinin yung mga mahal natin sa buhay. Kaya tayo nalulungkot kasi we take other people as our possessions. Akala natin yung mga taong minamahal natin, pag-aari natin sila. Kaya minsan yung mga magulang, napakahigpit sa mga anak. O kaya naman, gusto nila maging Xerox copy nila yung anak nila. Palagay ba ninyo magiging masaya yung mga anak ninyo na ang gusto lang ninyong mangyari ay kung ano yung gusto ninyo para sa kanila? Hindi masama na mag-expect kayo na magiging mabuti silang tao. Pero yung mga detalye ng buhay nila, kayo pa ang magdidikta. Hindi nyo sila pagmamay-ari. Hindi sila robot na gagawin ninyo sa kanila kung ano lang yung gusto ninyo. Dahil tandaan ninyo, ang kalooban ng magulang, hindi palaging yan ay katumbas ng kalooban ng Diyos para sa kanila. Dahil may mga bagay na para sa magulang, nakabubuti para sa kanila, but not necessarily yun ang makabubuti para sa kanila sa paningin ng Diyos. Kaya kung meron mang role ang mga magulang, ito ay bigyan ng sapat na kalayaan ng inyong anak para magdesisyon sa kanilang sarili habang ginagabayan nyo sila sa kung ano yung mga desisyon na pwede nilang gawin sa kanilang buhay. Hindi nyo sila pag-aari. Mga anak, hindi ninyo pag-aari ang inyong mga magulang. Kaya sa mga pagkakataon na kailangan na kapag sila'y nanghihina na, sa mga pagkakataon na sila ay napapagod na sa trabaho, huwag nyo nang puwersahin at huwag nyo na silang obligahin na ibigay ang pangangailangan ninyo, lalo na't kung kaya nyo namang magtrabaho na. Hindi nyo pag-aari ang inyong mga magulang at hindi nyo sila pwedeng diktahan na hanggang ngayon, obligasyon pa rin nila kayo. At higit sa lahat, kapag mahina na sila at nasa banig na ng karamdaman at kamatayan, huwag nyo silang angkinin na para bang ayaw na ninyo silang ipagkatiwala sa Panginoon. Magiging masaya, minsan niya, yun yung sinasabi ko, kawawa naman yung mga mamamatay na. Alam mo yun, hirap na sila, gustong-gusto na nilang bumitaw, gustong-gusto na nilang magpahinga, pero yung mga pamilya nila ayaw pa silang pagpahingahin. Palit kaya kayo? Kayo kaya ang ilagay sa tubo at siya naman ang iiyak sa tabi ng kama? Siguro hindi nyo rin gugustuhin, di ba? Kaya ano ang susi para maging masaya yung may sakit at kayong mga maiiwan? Ano ang susi para maging masaya kayo? Palayain ninyo ang isa't isa. Di ba? Ang tao'y nilikha para maging malaya. Kaya ang tao kapag hindi malaya, hindi masaya. Kaya yung mga magjojowa dyan, naigpan ninyo ang pulis, kung pulisin ang inyong kasintahan, una, hindi mo pa yan asawa. Ha? Huwag kang umasta na parang mag-asawa na kayo. At kahit mag-asawa pa kayo, hindi kayo nag-aasawa para ikulong ang isa't isa. Hindi. Kaya meron tayong term na tinatawag na nasasakal. Sino ba ang sinasakal? Yung mga binibihag. Father, di ba binihag niya kasi ako sa kanyang pagmamahal? Che? Hindi nang ibig sabihin nun. Walang nagmamahal ang nananatiling nakakulong.
Ang totoong nagmamahal, malaya at nagpapalaya. Kaya yung totoong nagmamahal na nagpapalaya at malaya, masaya. Kasi walang pressure, walang pag-aangkin. Kaya minamahal ko mga kapatid, ito rin yung pamantayan natin. Hindi lang kasi yung mga madali kasing isipin na ang inaangkin lang natin mga bagay eh. Di ba? Kaya yung mga tao nagkakagalit dahil kapag nasira yung cellphone, nagasgasan yung sasakyan, nadadamage din pati yung mga relationship. Bakit? Kasi parang pag-aari ka ng mga gamit na dapat inaari mo lang. You become a slave of your possessions. Kaya anong sabi ni San Juan? Gusto ba ninyong maging malaya? Gusto ninyo ng bagong buhay? Gusto ninyong maging masaya? Ano ang sabi niya? Makontento kayo sa kung anong meron kayo at huwag nyo nang hangarin kung ano ang meron ang ibang tao. At kung meron kayong sobra para sa inyo, ibigay ninyo para sa iba. In short, huwag kayong maging attached sa mga bagay sa mundong ito. Hindi nyo habang buhay mapanghahawakan yung karir ninyo. Kaya maghanap buhay kayo para mabuhay at huwag kayong mabuhay para maghanap buhay. Don't be slaves of your work because that is only temporary. Don't be slaves in your relationships because that is also temporary. Mamamatay din yan. Yung mga mahal ninyo sa buhay, mamamatay din tayo pare-pareho. Maghihiwa-hiwalay din tayo. Yung mga regalong gusto mo, mawawala din yan. Yung iPhone, maluluma din yan. Yung laptop, masisira din yan. Yung bagong sasakyan, maluluma din yan. Kaya, wag mong ikulong ang sarili mo sa mga bagay na ito sapagkat hindi ka magiging masaya. Bagkus, have that sense of detachment. Sabihin nyo nga, detachment. Kahit mawala, okay lang. Sapagkat hindi naman dyan nakadepende ang halaga ng aking pagkatao. Kahit mawala ang lahat ng bagay sa mundong ito, as long as I have Jesus in my heart, okay lang. Yun ang pinagmumula ng tunay na kaligayahan. Na ikaw kontento kasi alam mong hindi ka pababayaan ni Kristo. Amen? Kaya ngayon linggo ng Gaudete, ano ang dahilan ng ating pagiging masaya? Ito ay yung katotohanan na lahat tayo pwedeng maging malaya. Gusto nyo bang maging malaya? Gusto nyo bang maging malaya? Then you have to make that decision to free yourself from anything that enslaves you. Kung inaalipin kayo, sinasakal at binibihag ng karelasyon ninyo, iwanan nyo yan. Kung binibihag kayo at ine-enslave kayo na mas may oras pa kayo sa mga ari-arian ninyo, sa mga gadgets ninyo, sa sasakyan ninyo, o sa bahay ninyo, tigilan ninyo yan. Dahil hindi dyan nakasalalay ang iyong kasiyahan, dahil lahat ng yan mawawala. Pero sino ang hindi mawawala? Yan ay ang Panginoong Jesus. At yun ang dahilan ng ating kagalakan. Si Jesus na kahit kailan, hindi tayo iiwan. Si Jesus na nagpapalaya, hindi umaalipin sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Mga kapatid, bilang mga binyagan sa Espiritu Santo at sa apoy, ilahad natin ng may pag-asa sa Diyos ang ating pangangailangan. Ating isamo, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga sagana sa damit at pagkain ay matutong magbahagi sa mga wala at nagugutom, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga sumisingil ng labis, nanghihingi ng may pamimilit at nagpaparatang ng di totoo, ay matakot sa parusang nararapat sa mga nang-aapi at di makatarungan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga nanghihina ang kalooban ay huwag mawala ng pag-asa at mapalakas ng katiyakang si Jesus ay darating. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang paghubog sa pananampalataya ay maging pangunahin sa ating mga gawain, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga yumao nating kapatid ay makapiling ng Diyos sa panahon ng pagtitipon ng trigo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Amang banal, pagbigyan mo kami sa aming mga kahilingan. Manatili nawa kaming sumusunod sa aral ng mabuting balita upang marapat naming tanggapin ang pagdating ni Hesukristo ang aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawa
ng lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubo sa aming lahat, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin, Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inantunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makahaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay muling nahin, sarili ay inihain, bilang pagkain ni Mugi, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming, si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami ay maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yuko ang inyong ulo at tanggapin ang pagpapala. Ang makapangyarihan Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito ng noon at inihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusinawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo, taglay ang kapayapaan, kalayaan at kaligayahan. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, rangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,